Wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na maba'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Alhamdulillah, mulit muli mga kapatid sa panampalatayang Islam, sa biyaya ng Allah at sa pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pag-aaral hinggil sa naudlot na pag-aaral natin simula noong Ramadan, simula noong quarantine at lockdown dahil sa pandemic. Nahinto po ng bahagyang paghinto dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari at kaganapan sa ating buhay. Sa pagkakataon na ito mga kapatid, alas 10 ng gabi dito sa Makkah al-Mukarramah at sa Pilipinas, siguro madaling araw na po ngayon, 5 hours advance ang Pilipinas. Sa mga gising pa po na nasa Pilipinas o kaya sa ibang lugar, iba't ibang bansa na patuloy na tumututok sa atin dahil sa gusto nilang matutunan ang Arabic grammar, ito po ay para sa inyo inshallah. Ang programa na ito ay para sa pag-aaral natin bilang pagpapatuloy na may kaugnayan sa wikang Arabic. So mga kapatid sa panampalatayang Islam, tayo po dati ay nasa ika-13th lesson, ad-darsu thalitha ashar, at ito ay na pinakahuli kung ako nagkamali after ng Eid. Di ba yun ang huling ating talakay? Ito ay nakuha natin ang ika-13 aralin ng pag-aaral na ito. At ito ay pang-13 aralin pa rin dahil hindi pa natin natapos yun. At ito ay may kinalaman sa jam'u ismul isyara litadhkir wa litanith. Ito yung plural form demonstrative pronouns for masculine and feminine. So tayo ay nakuha natin yung yung jam'u at tadhkir, yung papaano paramihin ang singular form ng panglalaki. So nakuha natin po yan. Okay? At ngayon naman, inshallah, bilang pagpapatuloy ay ating kunin ang sabihin natin ang tinatawag na pangmaramihan, plural form ng feminine naman, pangbabae. Paano ba gawing pangmaramihan ang pangbabae? O na mga sabihin natin na mga salita mula sa Arabic, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ito yung magiging natin, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay na kung kaya, tumutok na upang marami tayong matutunan, lalo pat patungkol ito sa salita ng Quran at salita ng Hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So meron tayong presentation, subalit wala po muna tayong Zoom ngayon dahil hindi pa po available ang Zoom. Okay? Nagkaroon po ng aberya. So ika-lesson 13 part 2 ng ating pag-aaral, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Maaari kayong maaari kayong mag-participate anyway dito sa ating live streaming. Mag-comment lang po kayo sa mamaya pa meron tayong mga exercises, mga pagsasanay. So maaari kayong mag-komento inshallah. So mine lang po. So okay? Hashtag mine comment. So yun po yan inshallah. So yung ating magiging tinatawag na ngayon, participation inshallah. So nakalagay po dito, in order to convert Arabic singular feminine noun or adjective to plural, the following steps should be taken. So upang sabihin natin maisalin ang Arabic singular, ang pang-isahan ng Arabic na salita na ito ay ang kasarian nito ay para sa pangbabae, ang pangalan it's pambabaeng pangalan or sa katangian adjective papunta sa tinatawag na pangmaramihan, then narito po yung mga steps na dapat ninyong isaalang-alang. Okay? The last letter ta o marbuta of the feminine word is replaced with alif at saka ta. Okay? So ibig sabihin, kapag ang isang noun na ito ay pangbabae ay nagtatapos sa ta o marbuta, so alam mo yung ta o marbuta, yun yung circled, sabi natin joined ta, ay papalitan ito ng alif at saka ta na open. Ibig sabihin ay disconnected ta. Okay? So yun po yung itsura po noon. Makikita po natin dyan. Yan po yan.
Yan po yan, okay? So yan po yung tinatawag na yung ano, sabihin natin ay magbibigay tayo ng ano. So ito po siya. Ito po yan. Okay, so ibig sabihin, ito yung pamalit. So ito yung alif at saka sabihin natin ay disconnected ta. Now, hope na nag-gets nyo yan. So napakasimple lamang po ng ating mechanics, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam para ma-convert natin ang singular form na feminine noun or adjective papunta doon sa tinatawag na plural form. So napakadali lamang. So all you have to do is to comply the rules upang hindi tayo magkaroon ng problema, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? So so narito yung mga tinatawag na sabihin natin mga halimbawa. Okay? So yan po yung halimbawa. Kita po natin ay paano po basahin yan ay saghiratun. Okay? Saghiratun. So dito mapapansin natin, okay, wait lang. Okay, saghiratun. So ito yung tinatawag na sabihin natin tao marbuta. Makikita natin yan. Okay? Makikita natin sa ating screen. Yan po yung tao marbuta. So ito po ay singular form. Ibig sabihin ay pang-isahan. Okay, saghiratun. So ang ibig sabihin ng saghiratun is small things. Maliit na bagay lang naman, di ba? Maliit lang naman na bagay. So small things nga. Malinaw ano man, either ang mahalaga ito ay maliit. Ito ay na pambabae, of course. So ibig sabihin ito ay adjective, ito ay katangian. Okay? So singular form. So kung gusto nating gawing pangmaramihan 'yon, so nandito yung tinatawag na conversion. Okay? All you have to do is yung tao marbuta, ano mo siya, aalisin mo siya. Pagkatapos papalitan mo ng tinatawag na yung dulo. Okay? Ano bang dulo ng ano? Yung ra, di ba? Bago magtao marbuta. So papalitan mo siya ng alif at saka ng disconnected ta. Okay? Disconnected ta. So napakasimple lang nun. So from small thing to small things. Okay? Ganun lang po yan. Napakadali. Basta marunong lang kayong makinig at marunong kayong sumunod. Okay? Yun na po. Ganun lang po yan. Then, another example, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Now, ito ngayon, kayo naman ang sasagot dito. Ano ang tamang sagot dito? Ano ang tinatawag na sabihin natin ay tamang sagot? You know? Ano ang tamang sagot? So, ma'a mudarrisatin. Ma'a mudarrisatin. So ano yung papaano? So you can comment below, mga kapatid, sa mga gusto matuto at gusto mag-participate live sa ating pag-aaral ng ating Arabic grammar. So you can comment below on comment section tungkol sa inyong kasagutan sa mga exercise natin dito. Okay? But of course, kung meron kayong Arabic text, mas maganda na i-type yung Arabic, lalo pat pag nilagay ng haraka. That's very nice, ika nga. So ma'a mudarrisatin. So i-convert mo siya papunta sa plural form. So with female teacher to female teachers. Okay? So sige po, comment lang po kayo sa sino man ng ano at you'll be appreciated inshallah. Ma'a mudarrisatin. Pinaguyod. Okay, actually tama po yung sagot ni Muhammad Pantas, but ang mali po diyan ay ang spelling. Okay, ang spelling. Sapagkat mamaya ipakita natin dito. So Muhammad Pantas, jazakallahu khair for your answer, but yeah, your answer is right, but unfortunately the spelling is wrong. Okay? Kasi hindi mo dinugtong yung alif sa sin. So dapat may idugtong siya. Okay? Idugtong siya. So comment below, mga kapatid, sa mga tinatawag na kahit mali, walang problema na subukan, wala pong paparusa sa inyo kapag ito ay mali, kung sakasakali man. So just, it's for fun, ika nga. Okay? Ibig sabihin na natutunan kayo, nag-enjoy pa kayo, di ba? So ma'a mudarrisatin, ibig sabihin ay kasama ng babaeng teacher, babaeng nagtuturo, babaeng guro.
So, i-convert mo siya kasama ng mga babaeng yun. Ang unang sumagot ng tama, spelling, tama, which is kasama pa yung mga sabihin natin. Mas maganda lagyan ng harakat of vowels. Mas perfect yun. Si Yahya Ishaq Lamalan. MashaAllah. So, let us reveal, ika nga, kung ano yung tamang sagot. Yan po yung tamang sagot. Ma'a mudarrisatin. Now, ang tanong, the question is, bakit siya tinatawag na sabihin natin ay kasratain? Bakit siya kasratain or kasra? Now, pakatandaan natin mga kapatid, i-review lamang natin doon sa, lalo pa sa mga estudyante namin dito sa mismo Arabic mismo na nag-aaral sa akin. Lagi nating tatandaan lagi itong mga words na ito. Ito yung cases, ika nga, three basic and fundamental cases sa tinatawag na Arabic. Una, yun yung nominative case. Okay? Nominative case. Ninaw? Siguro mas maganda. Dali lang ha. I-erasing ko muna to. So, ang una is ang tinatawag na nominative case. Nominative. You can take note mga kapatid. You can take note, mashallah. Waiting for live. What? Connecting. Bakit nangyari? Okay? So, nominative case. Malinaw? Nominative case. So, ang nominative case, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, sa Arabic ng nominative case, yun yung tinatawag na sabihin natin ay halatu ar-rafa. Okay? Halatu ar-rafa'i. Halatu ar-rafa'i. At ang kanyang sign sa dulo ng word, sa dulo ng isang salita ay walang iba kundi damma or dammatain. Single damma and double damma. Yan po yung nominative case. Halatul rafi'. Okay? Na kung sa Arabic, yan ang tinatawag na marfu'. Ang tawag po dyan is marfu'. Okay? Marfu'an bid damma. So, lagi natin tatandaan yan, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Then, pangalawa, ay walang iba kundi yung tinatawag na accusative case. Accusative case. Okay? Ang accusative case sa Arabic grammar, ito yung tinatawag na halatu an-nasbi. Halatun nasbi. Halatun nasbi. Ninaw? Halatu an-nasbi. Okay. Halatun nasbi. At ang kanyang sign sa dulo, ang kanyang vowel sa dulo ng isang salita ay walang iba kundi ay ang fatha, single fatha or double fatha. Fathatain. Okay? Na kung kaya sa ang pag pinag-aralan natin yung i'rab, ang tawag diyan is mansub. Mansubun bil fatha. Mansub. Nino? So yun po yan. Then pangatlo, mga kapatid, pangatlo ay walang iba kundi ang genitive case. Genitive case. Ang genitive case sa Arabic, ito yung tinatawag na halatu halatu al-jar. Halatul jarri. Ibig sabihin na halatul jar, yun nga, genitive case. At ang sign nito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, sa dulo ng ang vowel nito sa dulo ng isang word ay kasra, single kasra, o di naman kaya ay double kasra or kasratain. Na ang tawag dito ay majrur. Majrurun majrur. Nino? So yun po yung yan, para malaman, para magkaroon kayo ng idea. So pag pinag-aralan kasi natin yung grammar, dito natin malalaman kung bakit nababago yung vowel ng word o ng term sa dulo. Bakit kanina lamang nagiging nominative case,
Tapos nung doon sa kabila naman ay hindi na nominative case, nagiging accusative case na, nagiging tinatawag na mansub, di ba? So may mga kadahilanan po yan kung bakit nababago. Yan ang mode of expression, mga kapatid, sa tinatawag na English. Malinaw? Sa Arabic. So yun po, dapat ito yung mga basic na dapat yung malaman. Nominative case, ibig sabihin ay marfu'. Accusative case, ibig sabihin mansub. Genitive case, ibig sabihin majrur. Malinaw? Marfu, damma, mansub, fatha, majrur, kasra. Yun po yung mga dapat ninyong malaman. So you can take note pala. Meron kayong tinatawag dyan, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? Merong ustaz at mudarrisatin dahil sa harful jar. Masya Allah, si Ali Kamay. Saan talaga si Ali Kamay? Jazakallahu khair bro. Wala muna tayong Zoom ngayon kasi nagkaroon ng problema. Barakallahu fiqh. So ito yung sagot natin kanina kung bakit siya nagiging, sabihin natin, nagiging kasratain. Nagiging kasratain, di ba? At unang-unang dahilan bakit siya nagiging kasratain dahil sa dahil sa tinatawag na pagpasok ng ma'a. Dahil sa pagpasok ng, sabihin natin, ng ma'a. Pag pumasok ang ma'a, yung particle na ito, ma'a, sa isang noun, okay, sa isang noun, basically ang noun ay magiging tinatawag na majrur. So baris baba ang tawag. Ibig sabihin, magiging baris baba ang sabihin natin ang vowel ng noun na yun. Maliban lamang kapag mamnu, kapag ito ay bawal at may mga kadahilanan kung bakit bawal. So since dito wala namang bawal, so obligado siyang magiging, sabihin natin, magiging majrur. So bakit, ang tanong, bakit fathatain, bakit kasratain at hindi single kasra? Dahil walang alif walam. So ito ay review lamang sa mga nakaraan. So sapagkat walang tinatawag na alif walam, dahil kapag mayroong alif walam ang isang noun, hindi siya pwedeng pasukan ng tanwin. So yun lamang ay basic na ito ay review lamang sa mga nakaraang mga nakuha natin. Mas maganda kasi yung dinidiscuss natin ng paulit-ulit para sa ganun ay magiging review na rin para sa inyo, sa sino man talagang gustong matuto. Okay? Simple yan, mga kapatid. Now another sabihin natin, another example. Bigyan tayo ng another example. Now, another example po. Al-muhandisatu. Al-muhandisatu. Al-muhandisatu, ano yung magiging sagot? So, the female engineer, tapos i-convert mo siya to the female engineers. So, sagot lamang po, kasama yung haraka, paki-type lamang po. Okay, paki-type lamang po ang inyong kasagutan para sa ganun ay participation na rin. Para hindi tayo maboring sa ating Assalamualaikum from Aisha Kasabsaran. Ali Kamay, Zarakawfik Ustaz. Okay lang po Ustaz, at least meron pa rin. Alhamdulillah, we miss you Ustaz. We miss you din po. So sagot na lang po sa mga gustong sumagot. Okay, paano po yan? Al-muhandisa to. Ano po, paano i-convert yan sa plural feminine form? So, hintayin natin ang mga naunang sumagot. Okay, Northern Border Saudi Arabia, mashallah, Norzam Sapako is watching. So, ano po yung magiging tinatawag na sabihin natin? Magiging sagot doon sa given question or exercise. Of course, my wife is watching, mashallah. Meron na ba kayong anuhan? Meron na kayong ilaw dyan? Ingat kayo dyan. So, paano siya? Sa ganun, sige, sagot lang po kayo. Walang pong bayad ng pagsagot. Saka, so, paano? Si Muhammad Pantas ay laging sumasagot sa atin. Masya Allah. Okay? Al-muhandisat. Al-muhandisat. Ano yung hindi na natin yung sagot niya? Kung ito ba ang... So, dapat din yung kanyang yung mga vowel ay tama din. Al-muhandisto. Engineer. Sabi ni Minehal Mahir, al-muhandisto. Mali po yung spelling. Al-muhandisato. Yes, tama po yung sagot ni al-muhandisito. Mali yung spelling mo, Muhammad Pantas. Tama na sana yung pagkakabaybay, pero mali naman pala yung vowels mo, pagkakalagay ng vowels. So, ang unang nakasagot po ng tama ay si al-muhandisato, si Warda Muhammad Sama. Masya Allah, tabarakallah. At saka si Yahya Lamalan.
So, mashallah, tabarakallah. So, yan po, that is the right answer, mga kapatid. Okay? Na kung saan muhandisatos. Let us reveal the right answer. Okay? So, bakit ayaw mag... So, yun po yan, al-muhandisato. So, that is the right, this is the right answer. Yan. Al-muhandisato. Al-muhandisato. So, gusto ko lang madagdag para lamang sa for your information, para hindi natin makalimutan lagi ang rules, ay, dito ay single damma lamang siya. Single damma lamang siya. Single damma. Di ba? So, bakit? Dahil sa merong alif wal lam. So, hindi mo siya pwedeng gawing dammatain. Okay? Dahil sa pagpasok ng alif wal lam. So, bawal yan, mamnu. Ikukulong ka niyan kapag ginawa mo yan. You know? Sisirain mo yung grammar. So, mali po yan, ha? Al-muhandisato dapat. You know? So, bakit, Ustaz, bakit bakit nagiging marfu yan? Bakit hindi natin pwedeng gawing kasra at saka gawing tinatawag na fatha? Bakit damma yan? So, ito po yung kasagutan dyan. Ang kasagutan kung bakit po damma yan, dahil nga po, dahil sa tinatawag na sabihin natin, basically, ang Arabic grammar, ang tinatawag na Arabic grammar, kapag ang kanyang base form ay laging ang base form ng isang noun, ay laging tinatawag na nominative case. Naging nominative case. Ibig sabihin, nasa kalagayan lagi ng rafa, halatul rafa. Linaw? Yan ang basic form na. Yun yung default, tika nga. Yun yung tinatawag na base form ng isang noun. Lagi siyang nasa nominative case or marfu. Naiiba lamang siya at magiging accusative or genitive cases kapag may kadahilanan. So, since na wala namang kadahilanan dyan, walang dahilan, ika nga, ay mananatili siyang nominative case. So, Ustaz, ano yung mga kadahilanan? Ambot. Ang mga kadahilan ay marami. Maraming mga kadahilan. Hindi natin kayang isa-isahin. Kaya nga sa pagtatalakay natin, maki-observe lagi sa tinatawag na explanation natin na may mga kadahilanan tayong babanggitin. Katulad kanina, di ba? Pinasukan ng maa, yung isang, sabi natin, yung word ng isang word. So nagiging baris baba, nagiging genitive case ang kalagayan ng noun. Ganun po 'yon, you know? So ito ay isa lamang, basic lamang, para sa ganun ay hindi natin makaligtaan yung mga basic principles ng Arabic, inshallah subhanahu wa ta'ala. Welcome back, Ustaz. We miss you po. We miss you our lessons. Exciting talaga, masaya-saya, mashallah. Okay? So another example po. Ibigay tayo ng halimbawa, sabihin natin mga halimbawa. Okay. Another example, mga kapatid. Yan. So, meron tayong mga picture dito. Mamaya pa yan. Ito ay mga presentation lamang natin para higit lalo nating maunawaan, inshallah, yung ating lesson, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Okay? So, let's take some examples to understand these rules. So, meron tayong dito, meron tayong sabihin natin, meron tayong Arabic, meron tayong English, at saka, of course, yung picture. Dagdag, sabihin natin presentation, ika nga. Okay? So, dito nakalangan. Ngayon, ang gagawin nyo ngayon, para lang magkaroon kayo ng participation, lalagyan nyo ngayon ng vowel itong word na ito. Lalagyan nyo siya ng vowel, yung tamang vowel, ha? I-comment nyo yung kasagutan po ninyo ng mayroong tamang vowels sa sentence ito, sa phrase na ito, at bago natin reveal ang tamang kasagutan, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, yan po ay, a female instructor is in the house. A female instructor is in the house. Ang babaeng instructor daw ay nasa loob ng bahay, nasa pamamahay. So, paano basahin yung, ayon sa tamang pagbigkas at pagbabasa, yung phrase na ito, yung jumla na ito. So, basahin na po. Para sa ganun ay meron, at saka kasama ng mga explanation, of course, inshallah subhanahu wa ta'ala. Diba? Package tayo. Sasagot pa kayo at papaliwanag pa natin. So, ano yung tamang kasagutan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Ano yung tinatawag na tamang sagot? Paano basahin ng tama ito? Sige, sagot na. Sagot lang. Okay? Sayang po, di ako makakasali. Napakahina ng net connection ko. Loading condolence po. Joke lang. Okay? Comment na po kayo sa tamang kasagutan, mga kapatid. Okay? Ang unang sumagot, sigutin na natin ang tamang sagot ni Warda, Muhammad Sama, Fil Baiti Muallimatin.
So, yung kanyang fil bayti muallimatin. So, mali po yung kanyang sagot. Mali po. Malapit na maging tama. So, balit, mali ang kanyang sagot, mga kapatid, mga kaigan. Mali po ang kanyang tinatawag na sagot. Okay? Mali po ang sagot ni Sister Warda. Sabi niya, fil bayti muallimatin. Fil bayti muallimatin. O, dito sa tinatawag na sabihin natin ay sa presentation natin ngayon, nakikita ninyo, wag mong gawing wag mo siyang tinatawag na yes, pwedeng sagutin. Kasi dalawang sagot ang gagawin niyo po rito. Lalagyan niyo ng haraka. Lalagyan niyo siya ng tinatawag na haraka. Okay? At the same time, i-convert mo siya sa plural form. I-convert mo siya sa plural form. Tingnan natin. So, pero ang dito muna, ito muna yung tinatawag na sabihin natin singular form. So, fil bayti muallimatin, mali po yun. Fil bayti muallimatin. Fil bayti muallimatin, mali din po pag ito ay plural form. Tama yung pero yung haraka mali. Hindi ko na kayaan na mga haraka. Fi bayti muallimatun. Masyaallah. Dapat Arabic alikamay, masyaallah. Ang tamang sagot ay from Ali Kamay. From Ali Kamay. So, ang tamang vowel po nito, paano yung pagbigkas is fi. Okay? Fil bayti muallimatun. Muallimatun. Now, fil bayti muallimatun. Yan po yung tama at hindi po muallimatin. Now? Okay. Hindi po. So, dapat muallimatun. Pag singular form, muallimatun. So, bakit po? Now, makikita natin dito, mapapansin natin dito, yung case na ito, mga kapatid, okay? Yung case na ito ay, ibig sabihin, fil bayti. Of course, ay nagiging siya. So, bakit siya, ustaz? Bakit nagiging kasradyaan, nagiging majrur? Nagiging tinatawag na majrur? Kasi nga may dahilan. Ang dahilan ay dahil sa pagpasok ng, sabihin natin ay, ng fi. At ang fi ay, ito ay preposition. Okay? Preposition. Ibig sabihin ng preposition ay harful jar. So, ito yung mga preposition na kung saan ay maaapektuhan sa pagpasok nila, maaapektuhan ang isang noun. May iba yung sabihin natin yung kanilang kalagayan, yung kanilang haraka sa dulo. So, kung wala itong fi, albayto. Okay, albayto. Pero since na mayroong fi, at anumang klaseng preposition, kapag pumasok sa isang noun, so nagiging genitive case o nagiging tinatawag na majrur ang noun. So, yun po yung dahilan. Now, ustaz, bakit naman dito? Bakit nagiging dito? Nagiging sabihin natin marfo. Diba? Or dama or damatay. Bakit magiging marfo? So, nagiging marfo siya. Bakit? Sapagkat siya ay tinatawag na sabihin natin ay khabar. Okay? Khabar. So, ibig sabihin ay khabar. Ang ibig sabihin ng khabar, mga kapatid, ito ay panag-uri. Diba? Sa sa ating sabihin natin ay pag-aral ng grammar, meron tayong simun at meron tayong panag-uri. So, meron tayong sa Arabic, meron tayong mubtada at meron tayong khabar. So, default form ng khabar, ng panag-uri ay nasa kalagayan ng marfo. Okay? Ibig sabihin, yun ang kalagayan ng khabar. Pakatandaan natin na rules, this is one of the rules. Kapag ang khabar, at saka yung tinatawag na khabar, ang khabar ay kinakailangan ay marfo. Kinakailangan na tinatawag na marfo. So, bakit tanwin? Dahil walang alif walang. So, fil bayti muallimatun. Malinaw? So, yan po yan. Huwag na ating kalagayan, ha? So, since na khabar dyan ay walang, kasi ito yun, nahahat yan ito eh. Ito yung tinatawag na mubtada, shibul jumlah, marfu'un fi mahali raf'i. Okay, al-mubtada, at saka ito yung tinatawag na khabar. O yung unang phrase, fil bayti, at yung pangalawang phrase is muallima. Okay, yung unang phrase, ito yung panasimuno, at yung pangalawang phrase ay panag-uri. Okay, panag-uri. So, since na walang individual lamang siya, ibig sabihin nag-iisa lamang siya, walang anumang pumasok sa kanya at walang nakialam, so hindi pinakialaman, so ang khabar ay mananatiling marfo. Pakatandaan natin ang khabar ay mananatiling, sabihin natin ay nasa kalagayan ng marfo. Okay, nakalagayan ng damma.
Subalit ang simuno din, ang simuno basically ang default niyan, ang base form ng simuno ay marfo. Subalit ay natatalo ang pagiging marfo nito dahil sa may kadahilanan. At ang kadahilanan dahil sa inumpisahan ng preposition. Kaya hindi na pwede maging marfo. Malinaw kasi mas malakas ang aura, ang chakra ng preposition kaysa doon sa tinatawag na marfo. Okay? So dapat nating malaman yan mga kapatid at wag nating kalimutan yung mga bagay-bagay na ito. Ba? So ngayon, papaano siya gawing plural? So narito po yung sagot papaano gawing plural. So ang sumagot ng tama na plural, kung di ako nagkamali, tingnan natin. Meron sumagot ng plural ay si sorry po di ba ako nakakasali ng mga lecture niyo, di po ako maka-gets. It's okay po. Okay, you can observe lamang po sa mga hindi sa mga hindi pa nasubukan ito. Al-muallima. Okay. Ang tamang Yahya Ishaq Lamlan. Sabi niya fil baiti muallimati. So mali po 'yon. So paano siya magiging tinatawag na fil baiti? Dapat lagyan mo ng haraka, Ali. Lagyan mo siya ng harap para maganda. So si Warda, ang sagot ni Warda, okay, fil baiti muallimatun. So sagot, that is correct. From Sister Warda Muhammad Sama, fil baiti muallimatun. You know? So yun po yung tinatawag na sabihin natin tama. So let us reveal, ika nga, ano yung sabihin natin ay ano yung tamang sagot? O, yan po yung tamang sagot. You know? Fil baiti okay. Fil baiti muallimatun. Okay, muallimatun. You know? Same po yan. So, hindi na bago yung kanyang case. Nasa kalagayan pa rin ng nominative or marfo. Dahil siya walang nakialam. So, muallimatun. So, makikita mo dito, ito yung plural form, which is additional alif at saka ng ta. So, alisin mo yung taong marbuta, yung original form ng singular form, papalitan mo siya ng alif at saka ng ta. Nino? So, napakadali lang mga kapatid sa panampalatayang Islam. Next, Next example. Okay. Wait. Okay. So, yan po. O, sa unang-una is, basahin niyo po, lagyan po ng haraka yung given example. Ilong. Okay? So, dyan sa given example is, this female student is hardworking. So, paano basahin sa tinatawag na Arabic? Paano basahin? Okay, so sagot na po. Inshallah, pwede kayong sumagot inshallah. Try lang. So sige, hintayin natin ang sagot. Oh, talagang baka hindi na sumagot. Napagod na sila. Walang sasagot talaga. Okay. So, walang sasagot, ha? Ako na lang sasagot. So, ang paano basahin ito, mga kapatid? Okay. So, ang tamang, masyadong sumagot si Warda, hadihi at-talibatu mujtahidatun. Masyaallah. So, yan po yung tinatawag na tama. Okay? May mga haraka ko, Ustaz. Yes, walang problema mag-ano po kasi ito i-practice po sa mga para paano kayo makabasa ng walang haraka. So, kaya nag-aral tayo para sa ganun ay So, haul. So, hadhihi subhanallah. Hadhihi
at-talibatu mujtahidatun. Okay? Yan po yung tama. Hadhihi at-talibatu mujtahidatun. So makikita natin dito, hadhihi, of course, ito ay, sabihin natin ay ismul isyara, demonstrative pronoun. Ismul isyara. Nino? At ang ismul isyara, mga kapatid, ay pambabae. Sapagkat ang tinutukoy dito ay walang iba kundi babae ang taliba. Sino ba ang tinutukoy ng hadihi kundi ang taliba? So, i-review natin. Kapag ang tinutukoy ay pambabae, kinakailangan gamitin din na ismul isyara ay pambabae. Kapag pagdating naman sa bilang, kapag singular, ang tinutukoy, kinakailangan ang gagamiting ismul isyara ay pang-isahan din, pang singular. Pag dalawahan, ay kinakailangan dalawahan din ng ismul isyara, ang sabihin natin ang demonstrative pronoun. At pag marami naman ang tinutukoy, kinakailangan pang maramihan din ang gagamitin na sabihin natin na ismul isyara. So, hadihi talibatu mujtahidatun. So, makikita natin na sa kalagay ng rafa, dahil nga walang nakialam. Okay? Walang nakialam. At hindi nakakaapekto o hindi naapektuhan ng noun, ang kalagayan ng noun sa pagpasok ng ismul isyara. Mananatili siya as if yun na yun. Okay? Hadihi at-talibatu. So, mujtahidatun, of course, yan ay tinatawag na marfu'un sapagkat ay yun ang base form niya kasi walang nakialam. So, mujtahidatun. So, this female student is hardworking. So, ngayon, another question is, paano nga, i-convert nyo ngayon ito sa pangmaramihan. Paano i-convert sa pangmaramihan yan? Okay? Paano i-convert itong hadhihi at-talibatu mujtahidatun? Paano siya i-convert? Sagot na po, mashallah. Okay, ang sumagot ay si Yahya Ishaq Lamalan. Lagi laman si Yahya. So, ang sagot niyo po ay mali. Mali po ang sagot ninyo. Haula'i talibatu mujtahidatun. Mashallah, ang tama ay galing kay Warda Muhammad Sama at saka si Maghfira bint Uthman. Haula'i talibatu mujtahidatun. Yes, that is the right answer. Okay? Yan po ay tamang sabihin natin ay tamang sagot. Okay, let us reveal the Okay? So makikita po niyan, haula'i. So ang hadhihi kanina, from hadhihi papunta sa haula. Kasi ang hadhihi kanina ay pang-isahan lang 'yon. So dapat since na ang question is i-convert mo siya sa pangmaramihan, kinakailangan ay pangmaramihan din ang gagamitin mong ismul isyara. Na kung kaya ang pangmaramihan ng hadhihi ay haula. Haula, okay? So haula talibatu mujtahidatun. Yan po yan. Mujtahidatun. Now, so that is the right answer po. Mashallah tabarakallah. Okay, malinaw? So haula talibatu mujtahidatun. So, yun, simple po. Simple pa. Paano i-convert ang singular feminine noun to plural feminine noun. So, yun po yung pinaka-main topic natin dito. At dagdag lamang po yung explanation para magkaroon kayo ng karagdagang idea, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay. So, another, another phrase. What ay ng another phrase? Okay. So, yun po yan. So, please write, sabihin natin ay read the correct articulation o sabihin natin pagbabasa kasama yung tinatawag na basahin niyo po yan paano yung tamang pagbasa niyan. So we will wait the answer from the audience. Kati-kati ng ilip. Okay, paano po yan? Sige nga po. Okay. See, you may answer, wala problema inshallah.
Happy watching to Jan Rail Almeron. Mashallah, Sister Janna. Hi po. From Madina Al-Munawwara. Sige, sagot na po. Paano yan basahin? So, ang yan ay, I went with a female engineer. I went, ibig sabihin ako ay pumunta, kasama ko o kasama ang babaeng inhinyero. Pumunta ako kasama ang babaeng inhinyero. So, paano yan sa ano? So, meron na kayong idea sapagkat meron siyang translation. Paano nyo gawin sa Arabic. Okay? Mind lang po. Sasagot. Wala talagang sasagot. Hindi sila talaga nakikinig. Oh. Okay, let's read from the answer of Magfirah. Dhahabat ma'a muhandisatun. So mali po siya. Hindi po siya dhahabat ma'a muhandisatun. Kasi if you look the translation in English, I went with a female engineer. So I went. From Warda Muhammad sama. Dhahabtu ma'a muhandisatin. Masya Allah tabarakallah. Okay? So the right answer po is ito po yan. Paliwanag natin. Dhahabtu ma'a muhandisatin. Bakit dhahabtu? Kasi ang to dito, ito ay tumutukoy sa I. Yung to dyan. Ang dhahab, ito ay tumutukoy sa tinatawag na went. Kaya makikita mo yung translation, I went. So, ibig sabihin ako. Pag dhahabat kasi, hindi yan tumutukoy sa ako, siya na babae. Okay? So, mali po. Na kung kaya, muhandis ito na ma-observe ko lamang, kasi gusto kong ma-observean yung mga sagot ninyo at maituwid natin. Para sa ganun ay yun na ito uulitin. So, ang sabi kanya ni Magfirah, dhahabat ma'a muhandisaton. So, hindi rin po siya magiging pwedeng marfo. Hindi siya pwedeng maging marfo dahil nga sa ito ay merong nauna na ma'a. So, ito yung mga kadahilanan kung bakit nababago ang case ng isang noun from nominative case to genitive case. Dahil sa pagpasok ng preposition na ma'a. So, kapag pinasukan, pag naunahan ang preposition na ma'a o anumang preposition, ang isang noun, so sa halip na ito ay marfo, magiging tinatawag na genitive case. Okay? Magiging kasra or kasratain. Kasra kapag ito ay walang alif wal lam, kasratain naman kapag kasra kapag may alif wal lam, at kasratain naman kapag walang alif al lam ang noun. So, yun po yan ha. So, wag natin kaligtaan yan. Wag natin tinatawag na kaligtaan. So, yes, ang galing ni Warda. Di ako po binasa ng English niya, Ustad. Okay, so good. At least mayroon kayo, para magkaroon kayo ng observation. Now, another question. Paano mo ngayon siya i-convert sa plural ang dhahabtu ma'a muhandisatin? Paano mo ngayon siya i-convert into a plural form? Okay? So, plural form naman po tayo. Paano siya i-convert? Kasi yan ang ating topic, plural form. Conversion of singular form of a female noun to plural form of a feminine noun. Sige po, i-convert niyo po yan. Bago natin i-reveal ang tinatawag na, sabihin natin ay kasagutan. Okay? Saad Bustamante is watching. Pinag-combine mo yung paglalaro o siksada, Kuya Saad, sa kapanonood. Okay. So, mind lang po sa mga gustong sumagot. Mind lang. Happy watching to Ana Hussein, Malik Pagayawan, Saira Blaya Pagalan. Happy watching po. Okay, sagot na po sa mga gustong sumagot. Participate naman, inshallah. Happy watching to Abidarin Limon, mashallah. So you are watching Arabic grammar lesson, kapatid, at nasa lesson 13 tayo. Bahagi part 2 ng lesson 13. Ito ay may kinalaman sa plural of a demonstrative noun of a feminine noun. Okay? So, wala pong
Happy watching to, happy viewing to Hana Badiango. Okay? Walang sumagot. From Warda, dhahabtu ma'a muhandisatin. That's the right, mashallah. Mabrok to sister. Happy watching to, happy viewing to Maria Sarmiento. You know, so let us reveal the right answer. Okay. The right answer, mga kapatid, is yan. Okay? So, dhahabtu ma'a muhandisaton. Okay, ma'a muhandisaton. I went with the female engineers. Okay, so yan po yan. So, walang pagbabago, maliban lamang dito sa tinatawag na plural form, muhandisaton. Ay, sorry, muhandisaton, muhandisa, mali pala. Sorry po ha, mali yan. Dhahabtu ma'a muhandisatin. Okay, ma'a muhandisatin. Dapat ito ay, sabihin natin ay, kasra, ika nga. Okay? Kasratain, muhandisatin. You know? Sabi ni masyaallah, nakasagot din si Magfira, masyaallah, tama. Aisha Kabasaran, gusto kong sumagot ustaz pero di ko po alam ang sagot. Kahit ano lang po, pag-aala kung ano lang alam mo, dhahab na ma'a muhandison. Dhahab na ma'a muhandison. Hindi po yun, kasi ang inaano dito na kino-convert natin dito ay yung tinatawag na sabihin natin ay feminine, ika nga. Feminine form. Feminine form. Okay? Happy watching to lovely Hana Mujahid Nuwat. Happy viewing to Oliva Isa, Carlin Shore Alex, Hafsin Zain Untawar, and Amin nga pala. Okay. So another example, mga kapatid. Another given example, inshallah, meron tayo na nandito. Ayan po. Yan. So paano po siya basahin? Okay, paano siya po basahin? So meron po tayong translation dyan para magkaroon kayo ng idea. Khalida visited a female scholar. So Khalida visited a female scholar. Yan po yung English translation niya. Happy viewing to Amina Jalulun, mashallah. Okay po. Paano siya basahin? Okay, happy viewing to Ummu Yusra, happy viewing to Nur Raida. Okay, paano po siya basahin? Comment below with a correct, sabihin natin correct vowels. Happy viewing to Min Fajin Amik. Just watching. Okay, mashallah. So, you can comment below the right answer, mga kapatid, with a correct vowels of, yes. With the correct vowels. Okay, happy viewing to Lin Ajanal Ahmed. So, happy viewing to all. So, ano po ang tamang sagot? So, you have a given, okay, happy viewing to Jannah. Happy viewing to Jannah. So, yun po yan. So, paano po basahin yan? And then, comment below with comment section with right vowels of grammar of a phrase, of a words. Okay? So I will wait. I'm waiting po sa mga sasagot. Walang magta-try. Walang taga-suko na, talagang susuko na. Okay. Watching na po ako, Ustaz. Warda Ahmad Sama. Okay, of course, si Siti Merka Igasan, mashallah. Hi po, si kay Siti Merka Igasan. Okay, Zarat Khalidatu alimatun. So, Zarat Khalidatu alimatun. So, iyon po ay mali. It is wrong. Okay?
So, bibigyan ko kayo ng idea. Okay, happy viewing to Marida Kamama. Happy viewing to Pusong Angkarasay. Mashallah. So, bibigyan ko po ng idea. Una-una, ang bumibisita dito ay si Khalid. Okay? Bumibisita dito si Khalid, si Khalida. At ang kanyang binibisita ay ang female teacher. You know? So, meron siyang tinatawag na, meron siyang object. Meron tinatawag na object dito. Merong object ang nakaano dito. Okay, Zarat, mali po. Zarat Khalidatun Alimatun from Magfira bint Uthman. Mali din po. Mali din po yung sagot na Zarat Khalidatun Alimatun. Mali po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Po now lang po di ko mag-gets ang maudu. Ang maudu po ay yon. Okay, happy viewing to Ainur Radiamuda. Babasahin niyo po ito ng tama kasi walang haraka po ito. Lalagyan ng haraka. Lagyan ng vowels at i-comment niyo po sa comment section yung tamang sabihin natin, tamang pagkakasulat kasama yung mga vowels, kasama yung harakat. At ang maudu po ang lesson 13, isa sa mga bahagi ng lesson 13 ay ang conversion ng tahwil al-mufrad al-muannath ila al-jama' al-muannath as-salim. Ibig sabihin ay conversion ng singular form na singular feminine noun to plural feminine nouns. Yun po yan. Okay, happy viewing to Aino Radiamuda. Okay. So, mali din po yung Zarat Khalidatun Alimatun. So, dito merong object. Meron siyang verb. Meron siyang fi'il. Pangalawa, meron siyang fa'il. Ang fa'il ay yun yung doer of the action. Yun yung gumagawa ng verb. At meron siyang tinatawag na object. Yung object, yun yung tinatamaan ng verb. Tinatamaan ng gawa. Merong gawa, merong gumagawa, at yung tinatamaan ng gawa. You know? So, Zarat Khalidatu Amilata. Muntik na maging tama. Ang saya naman nito, lesson 13 na po pala kayo. Ang layo na po, mashallah, tabarakallah. Zadat, hindi po Zadat, Zarat po yan, from Nur Jamhin. Khalidatu Alimatin. Mali din po. Lagyan nyo po ng haraka. Hana Bandiango Alima, ano bang ang kanyang haraka? Hindi ko maano kasi masyadong maliit. Okay? So, sige po, ano po yung tama? Mashallah, ang daming gustong sumagot. Pero ang iba ay nasawi. Zarat Khalidatu. Okay? Zartu Khalidati Alimatun. Mali po. Okay, happy viewing to Shirin Salyalam. Happy viewing to Zakarti Khalidato. Mashallah. Ay, pangalan pala yun. Ay, sorry. Happy viewing to Ismail Wata. Onding. Mashallah, tabaraka. So, ito na po yung tamang sagot niyan. Ang tamang sagot, mga kapatid, ay Zarat Khalidato Alimatan. Yan po yung tama. Yan po yung tamang sagot dyan. Okay? Zarat Khalidato Alimatan. So, bakit Zarat? Kasi po ito yung past tense ng Zara na pangbabae. Okay? Okay? Ang tinatawag na Zarat, ito ay, sabihin natin ay past tense, plural form ng past tense form, ng word na Zara, na ang tinutukoy ay pambabae. So, bakit sino babae? Kasi ang bumibisita ay si Khalida. So, dapat ay Zarat. Okay? Kaya Zarat. Now, Khalida to, at hindi po siya Khalidatun, kundi Khalidato, sapagkat ang Khalidato po ay hindi siya tumatanggap ng tanwin. Ito yung mga specific noun or pangalang pantangi na hindi tumatanggap ng tanwin. Okay? Mamnu, ipinagbabawal. At kabilang na rito yung Khalida. Uninaw? So, yun po yan. Okay. So, lahat ng mga, kasi ang lahat kasi ng mga sabihin natin, from Khalid to Khalida. So, ang mahalaga ito ay specific o pangalang pantangi na hindi tumatanggap ng tanwin. Na kung kaya, Khalidatu lamang siya. So, pakatandaan natin, since na ito ay, ang Khalida dito, ang Khalidato, ito ay sabihin nating subject, siya yung subject, or siya yung tinatawag na, sa Arabic, siya yung fa'il. Fa'ilun.
siya yung tinatawag na doer of the action. Alam mo yung doer of the action po? Doer of the action, ibig sabihin yung gumagawa o tagagawa ng verb. Tagagawa ng, sabi natin, ng pandiwa. Okay? So, ang tagagawa ng pandiwa o doer of the action or fa'il sa Arabic, pakatandaan nyo po na ang kanyang base form, ang kanyang haraka sa dulo ay marfo. Ibig sabihin, nasa kalagayan ng marfo. Okay? Nasa sa kalagayan siya ng marfo o nominative case. Pag sinabing marfo, damma. Damma yung kanyang tinatawag na haraka. Don't forget that ha, ulitin ko. Okay? The basic form or default form kapag ang isang noun ay doer of the action or fa'il, ang kanyang haraka ay marfo. Ang kanyang haraka ay damma. Okay? Damma or dammatain. Damma or dammatain. So, sa case naman ng damma o dammatain, bakit hindi ito nagiging dammatain? Nawala namang alif wal lam, dahil nga ang khalidatu ay mamnu' min as-sarf, ay mula sa mga pangalang pantangi na hindi tumatanggap ng tanwin. Ipinagbabawal ang pagtanggap ng tanwin. Tulad ng Khadijatu, Fatimatu, Zainabu. Okay? Now, pagdating naman sa tinatawag na alimatin, so mayroon na tayo kasi ito yung verb, ito yung action word, at yung khalida, ito yung doer of the action, yung tagagawa ng verb. So, itong alima, siya yung tinatawag na sabihin natin ay object. Okay? Siya yung object sa Arabic. Ang object sa Arabic, mga kapatid, ay, ano yon? Anong object sa tinatawag na Arabic? Siya yung maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Okay? Maf'ulun bihi. Ninaw? Siya yung maf'ulun bihi. So, pag sinabing maf'ulun bihi sa Arabic, ninaw? Ang kanyang haraka, ang kanyang case ay nasa kalagayan ng accusative case, nasa kalagayan ng mansub. Ibig sabihin, siya ay tinatawag na mansub. Anong mansub? Ibig sabihin ay fatha or fathatain ang kanyang haraka. Ulitin ko pag ang isang noun ay object, ibig sabihin ay maf'ulun bihi, siya yung tinatamaan ng verb. Ano bang verb dito? Ay bumisita. Sino bang binisita? So yung binisita, yun yung tinatamaan ng verb. Yun yung object. Ninaw? Yun yung target. Okay? Na kung kaya ang kanya maging haraka ay kinakailangan ay mansub. Ibig sabihin ay kasra, fatha or fathatain. Tulad ito, alimatan. So bakit fathatain dito or tanwin ito? Dahil nga walang alif wal lam. Walang tinatawag na alif wal lam. At hindi siya pwedeng lagyan ng alif wal lam dahil nga siya ay sabihin natin ay ano dito? Ay pwede palang lagyan ng alif wal lam. Pwede. So yun po yan. Hope na meron kayong natutunan insyaAllah mga kapatid sa panampalatang Islam. Happy watching to Denhu Idna Fatima Kakatiyan. But of course now, another question mga kapatid, ngayon, yung Zarat Khalidatu Alimatan, gawin mo siya ngayon, i-convert mo siya ngayon sa plural form. Okay? So, anumang meron tinatawag na dito, sino mang dapat na i-convert, gawin mo siyang pangmaramihan. Kasi ito ay singular form, gawin mo siyang pangmaramihan. Okay? So, 1, 2, 3 po. Sagot na po kayo. Happy viewing to Kaula Manguranda MCRMPT Hanafi. Mashallah. Zarat sa Khalidatun Alimatan. Di po Khalidatun, Khalidatu. Happy viewing to Edna Fatima Kakatiyan. Happy watching to Komski Wahabsan. Okay. Happy viewing to Ganaram Yelram. Happy viewing to Sakina binti Ismail Norfaida Karim. Happy viewing to Umin Salam Makaungon Sarip. So habang hinintay natin ang sagot. So ang tanong po is, i-convert nyo po itong singular phrase papunta sa tinatawag na plural form. So mayroong sumagot si Magfira, mashallah. Zarat Khalidatu Alimatun. So that's wrong. Happy viewing to Naira Sumail. Mali po yun. Mali po yung Zarat Khalidatu Alimatun. So, ang Alimatun, hindi mo siya pwede magiging tinatawag na marfu'. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh from Naira Sumail. Have viewing to Maulana Dalidigan Ramla. Is video. Okay, gitayan na ako, Ustaz. Sagfirullah, anong gitayan na ako? Happy viewing to Anas Bayrang. Happy viewing to Hana Badyango. Zarat Khalidatu Alimat. Yes. Sige. Meron pa akong ano po. Picture.
Okay? So, paano mga kapatid? So, Zara, sabi ni Hana Badyanggaw, Zara khalidatu alimatan. Mali po. Okay, mali po yung vowel ng alimatan. Hindi po yon. Happy viewing to Mustadi Hasim. Happy watching to, yon, Rim Meris. Zarat, sabi ni Warda Muhammad Sama, Zarat khalidatu alimatan. Mali po. Hindi po alimatan. Okay? Alimatan. Mali, hindi po yung hindi po. Okay? Mamaya paliwanag natin kung bakit hindi alimatan. Hindi alimango, ha? Mashallah, Magfira, inulit ang kanyang sagot. Zarat khalidatu alimatin. Yun yung tama. Yun yung tinatawag na sabihin natin tama. So let us reveal the correct, mga kapatid. Okay? So tingnan natin kung ano yung tamang sagot. Yan, ang tamang sagot ay Zarat khalidatu alimatin. Yan po yan, alimatin. You know? So bakit Ustaz, bakit alimatin yan? Hindi ba, bakit majrur yan? Bakit siya majrur? Samantalang mansub, di ba sabi mo Ustaz, na since na itong alimaton ay siya'y object, okay, siya'y tinatawag na maf'ulun bihi, okay? Maf'ulun bihi, at ang maf'ulun bihi ay fatha or fathatain, okay? Bakit ngayon dito sinabi mo ngayon dito na ito ay alimatin at hindi alimatan? Bakit? Okay, that's a good question. Kahit hindi kayo nagtatanong, ako na magtatanong para sa inyo, para madali, di ba? Okay, ganito po yan mga. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Thank you.